Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome sa ating programang APAP Batangas. Kasama po natin ang aming commander sa Air Education Training Command, si Major Raul Di Matac. Sir, kasama po natin ngayon sila Past President Dingandal ng Rotary Club of Lipa South, si Chairman Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si Past President Vice President Maramparo ng Chamber of Commerce. So, sir, ang ating pong itatampok ngayon ay ang malaking activity na gagawin po sa loob ng Fernando Air Base para po sa ating mga kabayan dito sa loob ng Fernando Air Base. Kasama na rin po yung mga communities na nakapaligid po sa Fernando. So, sir, your opening statement para po sa ating mga tagapagsubaybay. Okay, Jerry, maraming salamat muli sa inyong pag-iimbita sa akin dito sa Batangas. Maraming salamat Past President Ding, maraming salamat Chairman Ped Calao, and of course ang ating kaibigan Rotarian Past Vice President Mar Amparo. Sa inyong lahat, maraming salamat sa panibagong pagkakataon na inyong pinagkaloob sa akin. Then secondly is gusto ko nga batiin ang lahat ng mga taga-subaybay at nanonood ng APAP Batangas. Sa inyo pong lahat, magandang umaga pa ga? Araw sa magandang tanghali na. At belated Merry Christmas sa inyong lahat and advance Happy New Year.
Jerry? So, sir, itong presentation natin ngayon ay talagang inilaan po namin para sa inyo sapagkat itong nalapit na bagong taon yung pagdating ay alam ko mayroong malaki tayong activity rito at gusto kong kunin pagkakataon na ito na ma-explain natin sa ating mga tagapagsubaybay kung ano ito. Ito ay continuation ito ding nung ating Christmas celebration. Nagsimula noong December 14 at ang pinaka-big bang natin is on December 31. So, baka sir pwede manggaling po sa inyo yung invitation at pagpapaliwanag tungkol po dito sa ating gagawing New Year's Eve countdown. Okay, Jerry, again, maraming salamat. Actually, what will happen, although ang tawag ni Jerry, term niya Jerry na Big Bang, yung sa December 31, ito yung salubong natin sa year 2015. Actually, this is the second part of the Christmas village sa Fernando, pamaskong handog ng Philippine Air Force sa mga mamamayang Pilipino, specifically dito sa lalawigan ng Batangas. And as we all know, yung half of it, yung Christmas celebration has been celebrated successfully, and because of that, I would like to thank lahat ng mga tumutulong at nakikisa sa atin upang ang mga activities na ginaganap natin dito sa Fernando Air Base, particularly itong Christmas season natin ngayon 2014 ay maging successful. Sa inyo pong lahat, sa aming mga tauhan dito sa EETC, sa lahat ng aming mga kapartner, sa lahat ng tumutulong, maraming salamat. And patuloy po namin inaasahan ang inyong pakikisa at pagtulong because on the 31st, we will be doing yung salubong sa 2015 dito sa Fernando Air Base na kung saan ang lahat po ay inaanyayahan namin na pumarito, makiisa at sumama sa amin. Because I would say siguro in my life, ito pa lang po siguro yung nai-imagine ko na pinakamasaya at pinakamalaki at pinakamagandang bagong taon na may o-observe ko as a person for 55 years. So lahat po inaanyayahan namin na dumalo at makiisa. This is open to all bilang isang mga mamamayang Pilipino, isang kawan ng mga Batanggenyo. Magsama-sama po tayo dito. Salamat po. So, sir, baka ibigay po yung microphone sa aking mga kasamahan dito. Ano po, sir, yung mangyayari dito on December 31 na kung po pwedeng manggaling po sa inyo? Sa Yung mga December activities- 31, dito sa grandstand ng Fernando Air Base sa huli sa buong parade ground, we will be starting at 7 o'clock prior to the mass na gaganapin na 9 o'clock. Meron na po tayong mga banda, may mga activities na po tayo dito. Nagkakaroon tayo ng variety show. Kung inyo pong, para malaman nyo, noon pong December 14 to 23 for 10 days, we have 10 units na nag-perform ng different variety show. Araw-araw yon every night. Ang kapartner po namin dito ay yung mga ibang kapartners natin, mga different school, different organization and civilian agencies na nakilahok sa bawat unit and nightly nag-present kami. Then from there, lahat po ng selected na best performances in those 10 presentations ay i-collect po namin at ipapalabas namin muli sa December 31 ng gabi. Kasama po yung mga banda na aming inimbitahan na tutugtog dito. And this will last mula 7 o'clock po hanggang yun, tuloy-tuloy na hanggang mag-New Year's countdown tayo. May interruption lang po yan na 1.5 hours because yung centerpiece ng ating celebration, of course, ang pagbibigay pugay sa ating poong may kapal ay ang ating pagganap ng misa from 9 to 10:30. More or less. Then after the mass, balik po tayo sa grandstand. Then from 10:30 to 11:45 ng gabi ay tuloy po yung mga programa natin, yung kasayahan and everything. However, at 11:45 momentarily po puputulin natin ang programa and magpe-prepare po tayo sa countdown. Ang countdown po natin will start 1 minute prior to 12 midnight. That is 11:59 to be exact. Magsisimula po yung countdown natin from 60 up to 0. Ang 0 natin, iyon yung 12 midnight, iyon na yung New Year, iyon yung 2015. But in the process, during the whole program, may lighted tayo dyan, makikita natin dyan sa ibabaw ng grandstand. That will be very obvious at saka kitang-kita mo talaga, very glaring. Salamat 2014. However, as we do the countdown, pag dumating tayo sa 10th count na, that is more or less 10 counts prior to exactly 12 o'clock, yung Salamat 2014 dahan-dahan magpe-fade. Controlled natin yung illumination yan. Then at exactly 0, mawawala na siya completely. However also, at the count of 10, dahan-dahan naman, yung Welcome 2015, dahan-dahan siya mag-illuminate. And as we reach 0 count,
fully illuminated na yung 2015. Welcome 2015. So pagka nag-zero, nawala yung welcome salamat 2014, fully illuminated yung welcome 2015, yung bombshell natin that will start the firework, isang malaking boom yun, malaking putok, that will be 3 plumes ata yun eh. And i-cover niya almost yung the whole parade ground. Then yung simula ng fireworks natin. Fireworks will last siguro 20 to 30 minutes. Then simultaneously with the fireworks, yung siren, yung sirena natin, patutunugin natin for 1 minute, tuloy-tuloy. Yung lahat ng sasakyan dito, i-require natin with drivers, ibubusina ng 1 minute ng tuloy-tuloy. Simultaneous yan. Then of course, yung banda natin, yung marching band namin, at saka yung invited guest band natin, tutugtugin naman yung Odlang Sign. Wow. So, iyon yung kabuuan niya. So, after 30 minutes naman, after the fireworks is done, lahat naman ng mga participants dito ay magkakaroon tayo ng ceremony. Yung wish natin sa 2015 will be symbolized by releasing yung sky lanterns. As of today, nagpa-canvas kami sa mga tao namin, nag-place na kami ng order ng 1,000 different colors, 5 colors of sky lantern. Sabay-sabay yon, after the fireworks, i-release natin. Nakasaad doon kasama yung mga wish list natin for 2015. Na sana ang 2015 ay maging maayos, hindi lang sa AATC, hindi lang sa Fernando L. Base, but sa buong kapuluan para sa bayan ng Pilipino. Yung wish natin sa 2015 na maging maayos at maganda, mapayapa, maunlad at puno ng pagmamahal at pagkakaunawaan ng taong darating ang year 2015. Then after that, simula na uli yung program, resume tayo. Then of course, ito yung isang highlight nito na gusto kong imbitahan ng lahat. Magkakaroon tayo ng barbecue potluck party. Ang ibig sabihin, maglalagay po kami ng mga grills kung saan tayo pwede mag-ihaw. Ito ay made of drums. Again, mga drums. Mga 20 yung ikakalat natin around the parade ground. May mga lamesa kung saan ilalagay po yung mga ihawin at lutuin ng mga tao. Ang gagawin lang ng mga tao is pumarito, magdala ng kanilang mga sariling ihawin at mga pagkain at mag-ihaw sila. Then we will do the barbecue party. Ganun po yun. Then pangalawa, sinabihan ko nga yung mga tao namin para makita ng mga tao, bukas pwede na magtayo ng mga tent. Individual tent o family tent para ito ino-open din kasi natin bukod doon sa barbecue party. Pwedeng baka may inaantok o may pagod ay gusto matulog, may tent na tutulugan. O gusto ang pamilya magpaumaga, pwede magpaumaga dito. Gwardyado naman at saka lighted lahat itong buong parade ground. So, yun po yung magiging konsepto ng activity natin sa December 31. And sabi ko nga sa mga tao ko na andyan na yan, napaulot na tayo, we might as well maximize yung participation at saka yung enjoyment, ma-avail nung as many people as possible para masulit lahat at saka talagang maging isang tunay na masaya at pinagkaisaan itong ating mga kaganapan, maging kaganapan dito sa Fernando Airways. Salamat, thank you. Wow pala, General. Ito pala isang buong parade ground ng party. Yeah. At parang pag nag-i-invite kayo, parang hindi lang itong pamilya dito sa Fernando Air Base ang iniimbitahan nyo. So, lahat ng mga kababayan natin dito sa Lipa, pati ba yung sa mga buong Batangas? Basta kung sino po maabot ng Batangas at mararating ng aming imbitasyon, you can come. Ito po'y para sa mamayang Pilipino, particular ang mga taga Batangas. Sige po, at ito'y kailangang maipakiusap din natin sa GB 99.9 para mas marami ang makarinig nito. At ang ibig sabihin, ito ay magiging isang picnic ground, ang ating parade ground, at kita naman natin, dito po sa likod namin, yun po ang tinatawag nating grandstand. At dito po, yung giant Christmas tree. Ito pong giant Christmas tree ay isang centerpiece ng ngayon dito sa parade ground. At pagka gabi-gabi, habang mayroong performances dito sa grandstand, ang iba't ibang sa sektor, ito naman ay inaakyat at nagiging attraction ng mga kabataan. Pwede silang umakyat. Pwede po bang ipaliwanag niyo sa amin itong giant Christmas tree? Ding, salamat. Actually, itong Christmas Village sa Fernando, this was conceived way back Glenda period pa, when we were moving around with Colonel Hernale. Yung mga debris, yung mga fallen branches and trees, sinabihan ko agad siya
baka pwedeng gamitin natin ito during Christmas. Kaya if you will see, yung tema ng aming Christmas celebration is very austere yet very meaningful dahil panay recycled materials lahat. Yung mga Christmas trees, yung mga tupa at saka yung mga usa na makikita nyo, lahat ito ay yari doon sa mga kahoy, mga sanga na ibinagsak ni Glenda. Even yung mga twigs na makikita nyo sa lahat ng poste na kulay puti na may mga Christmas light, these were all from the debris brought by Typhoon Glenda. Pangalawa, yung mga Christmas lanterns, yung mga kulay puti na yan, ito naman ay sagisag ng pagkakaisa dito sa Fernando na kung saan ang bawat kasapi namin ay nag-donate ng isang parol. Iyan yung nakapaligid dito, nakapalamuti. Bukod pa over and above yan doon sa mga unit decorations. Now, going to Christmas tree, ito po ay recycled materials din. Ito po ay mga used fuel drums na for several years na ipon dito sa aming junkyard. Na yung iba ay pinamimigay natin doon sa ating mga barangays upang maging basurahan at lalagyan ng tubig. At yung mga natira naman ay ginawa na naming Christmas tree. Ito po ay composed ng 517 empty drums na pinagpatong-patong. Ang level po niya ay 17 levels, kaya ang total height po niya is 51 feet. Plus yung nilagyan ng aeroplano, that is 14 feet, that becomes 65 feet tall Christmas tree. And yung kabuuan po nito, may view deck po ito, may 3 levels ng view deck. Yung isa ay sa 8 level drum, that is 24 feet. Yung second is at 12th level drum, that is 36 feet. And of course, yung pinaka-topmost at the 17th, 51 feet po yung height. So nakakaikot doon ang mga... Naiikutan yan, 360 degrees. Then sa loob niyan, meron tayong spiral staircase na kung saan doon ka dadalhin sa different view decks. Napakaganda po dahil talaga namang supposedly ang operation namin 10 o'clock, minsan nag-extend kami ng 11 just to accommodate those people not only from Fernando Air Base but even those from other places in the Batangas and even sa magaling pang Manila yung iba. Okay, thank you very much, sir. Tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala lang ho. Okay, balik po tayo sa ating programang APAP Batangas. Kasama po natin ang aming commander ng Air Education Training Command, si Major General Raul Dimatac. So, sa ating mga tagapagsubaybay, siguro napapansin nyo sa likuran po namin ay meron pong napakataas na Christmas tree na sabi po ng aming commander ay ito po ay gawa sa mga empty drums po namin. At ito pong napakataas na Christmas tree nito ay makikita nyo maraming mga simbolo ito, maraming mga Christmas symbols, and aside from that, meron rin mga nakaibang mga drawings dyan. So siguro napansin mo to, Kaped, ano? Baka gusto mo magtanong about Christmas tree, Kaped? Magandang hapon po sa mga manonood. Actually, nung mapansin ko nga itong Christmas tree sa likod ko napansin ko, Jerry at saka Commander, na may mga signs katulad ng mga peace signs, no, mga parang mga slogans o kung ano man, Christmas slogans. Ano po bang ibig sabihin po nito? Well, initially kasama sa design nito, ang nung una kasi plain white siya, pag araw hindi siya maganda. Sa gabi okay lang siya dahil lighted pero pag sa araw hindi siya maganda. So we think of commissioning some artists. Actually nag-refer tayo sa ibang mga artists kung paano ma-design. Kaya lang dahil sa taas niya at saka dun sa medyo may kahirapan ng pag-design at pagpipintura. So hindi agad na-implement yun until sa time na nakausap ko si Jerry. Nagkapulong kami because I would remember si Jerry ang isa sa mga prime mover dito sa what do you call that? Peace Mural sa bakod ng Aguinaldo from White Plains sa EDSA at saka doon sa Boni Serrano, yung paligid na yon. And I was the Vice Commander of the Philippine Air Force, then nakaka-attend ako ng ceremonies. So naalala ko si Jerry, may mga kaibigan si Jerry. So in-invite natin sila, mga bata pa, pero makita mo yung enthusiasm. Talaga namang inakyat nila yan, talagang yung although yung safety is hindi naman natin pwedeng pabayaan, lagi nating nire-remind, pero makita mo yung tapang at saka yung enthusiasm ng mga bata to help para maganap yung hinahanap natin na magandang Christmas tree. And maganda naman because itong mga batang ito, Jerry, they belong to this peace building and peace teaching movement na nagsusulong ng kapayapaan sa hindi lang sa Manila but sa buong Kapuluan, specifically Mindanao and other connected areas. Sino Jerry yung nalimutan ko yung si Princess Rojanisa, siya yung napaka-active dito na talaga namang tumutulak dito sa Build Peace, Teach Peace movement.
Andito siya, dumating siya ng 3 days dito sa amin, tinitingnan niya yung mga bata. So yun yung essence nito. Dahil unang-una, ang pag-ano naman ng birth of Christ, ang pinag-ano natin, sineselebrate ito, is una, kapayapaan pagmamahal sa bawat isa, pagtutulungan, pagkakaisa. So ito yung simbolo noon. If you will notice, yan dyan yung mga Christmas characters, Christmas symbols, and conspicuously, makikita mo may mga peace sign because itong gumawa nito ay yung peace movement. So yun ang malaking mensahe nun, yung pagkakaisa para sa kapayapaan, sa pagmamahal at pagkikipagtulungan sa bawat isa. Okay, thank you, Commander. Pare? Magandang hapon po sa lahat ng ating mga manonood. Binabati ko po kayo ng isang masaganang bagong taon sa lilipat na taon. Advance. Ito po ay hindi bilang pagkandidato, hindi po ako kakandidato. At ito po ay tao sa puso ang aking pagbati sa ating mga manonood dito sa Batangas at sa Kanugnog probinsya. Naitanong na po ng mga kasama ko ang tungkol dito sa gaganaping dito sa Christmas tree dito sa Fernando Airways. Napansin ko lang po yung pangalan ng Air Education Training Command. Siguro po pwede ako magtanong tungkol dito. Gaano ba ito kaangkop dito sa ating probinsya at ano ba yung mga naging kabuluhan o ano ba nangyayari dito sa Air Education Training Command. Pwede pong may paliwanag siguro sa atin ni General Dimatatak. Salamat po. Well, bukod doon sa ito, kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas is of course, ito yung sumisimbolo sa pagkilala natin sa dakilang pagsilang. Alright? But sinabi ko nga kanina, nung natin yung peace, yung isa sa ng birth of Christ is of course yung peace yung pagmamahalan, yung pagkakaisa, saka yung pagtutulungan, yung helping others or shall we say yung pagmamahal sa kapwa. And itong mga bagay na ito, kagaya nung nasimulan natin even before Christmas, since the time that I assumed command of AETC in November 19, 2013, in-advocate na natin yung pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. So over and above, doon sa napaka-importanting celebration natin sa pagkilala sa dakilang pagsilang, muli ito ay umaangkop doon sa pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Because kagaya nga ng sinasabi ko, ito hindi ng ako lamang, ng kami lang ni Jerry o tayo lamang mga taga-Apap Batangas. Kailangan natin dito yung patuloy na pag-unawa at pagsuporta ng mga tao namin. Kahit ganun pa man, natutulong ang mga tao, iyay kulang pa rin. Kailangan pa rin tumulong ang lahat ng kapartner natin outside Air Education and Training Command, outside Fernando Air Base. Because I will always believe na sa pagkakaisa at sa pagtutulungan, walang imposibleng bagay. Sino ba makakaisip na magkakaroon tayo ng giant Christmas tree na gawa sa drum na i-enjoy ng mga tao dahil may mga view deck na aakyat ng lahat? Yun naman yung idea lamang yun hindi mangyayari kung hindi nagtulong-tulong ang napakahirap ng paggawa. Yung mga tao namin, yung risk na kanilang hinarap para maitayo itong Christmas tree. Yung mga bata na nakipagtulungan sa atin, yung mga artist, para ma-design na maganda at lalong gumanda yung Christmas tree. Yung mga tao natin nagbibigay sa iyo ng magagandang pananalita na nag-i-inspire naman sa iyo para lalo kang ganahan at lalo mong pagbutihin ang pagganap mo sa aming mga tungkulin. Those are big help, those are symbols ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan na napakalaking bagay lalo na sa katulad kong isang namumuno. So, iyon yung iniaangkop natin ito dun sa ang kabuluhan nito. Bukod doon sa ating pag-celebrate sa dakilang pagsilang, yung iaangkop natin ito yung pagkakaisa dito sa ating bayan dito sa Batangas. Thank you. General, napansin ko rin po doon sa activity ninyo itong darating na bagong taon, para bagang ini-imply natin na yung parang sa family gathering, na yung pamilyang yan parang nagkakaroon ng konsepto na yung pagmamahal nga sa bayan at pagsalubong sa pagdating ng taon. Kaya yung sinabi nyo kanina mga activities, parang naisip ko na tuwing bagong taon ang mga pamilya kung saan nakakarating. No, meron nakain sa labas, may naluwas ng Maynila. Na normally sa pamilya lumalabas yan ngayon ibig sabihin
parang ito yung isang magandang imbitasyon sa lahat ng pamilya dito sa atin sa Lipa at sa buong Batangas na bakit kailangan kumain pa kayo sa labas samantalang ito hindi pangkaraniwang isang okasyon ngayong bagong taon na kayo yung family unity nyo na kayo magkasama at itong experience na mararamdaman nyo rito ikakaiba. Kompleto na eh. Pwede kang sumimba, pwede kang mag-picnic, pwede mong makanonood ka ng programa at itong Christmas tree natin. Sa mga hindi pa nakakarating, siguro sasama ko na rin ng APAP Batangas nangiimbita na. Napakagandang okasyon to na hindi dapat palampasin. Alam mo, Chairman Fred, bago ko puntahan at sagutin yung tanong mo, gusto ko lang isang paglilinaw ba tawag doon, o gusto ko lang ipaalam sa lahat, mula po noong December 14, hindi po ako lumiban dito. Alam niyo po kung bakit? Napakaganda nung ambience. Lalo na nung makatapos yung ulanan nung Pasko, itong 26, makita mo yung tagsa ng tao. Napakaganda ng ambience. Ang sarap ng weather. Napakalinis ng ground, green lahat. Patag, walang bato. Makikita mo yung mga bata takbuhan ng takbuhan. Kahit madapa tayo, hindi nasasaktan. Ay napakaganda eh. Andun pa yung mga presentations, andyan pa yung everything. Andyan yung balik-balik yung pamilya. Ang mayroong isang family na kinausap ako, sir, napakaganda ho ng ginawa ninyo dito sa Fernando Air Base. Kami ho traditionally kami taga Pampanga, umuwi. Pero ngayon hindi na kami umuwi. Napakasayo ho ng ambience dito sa Fernando Air Base. Yung Pasko natin. Yun tunay na sinabi sa akin personally. Paano hindi ka matutuwa? Paano ka hindi mamotivate na pagandahin palalo? Ay hindi naman kinakailangan gumastos ka ng gumastos ang dami naman tumutulong. Isang tawag mo lang kay ganito nariyan ang tulong. Hindi ka magdadalawang salita Kaya naman ganoon sa tingin ko is because nakikita nila nagaling sa puso talaga yung iminumungkahi mo at saka yung in the past activities that we had. Makita mo naman talagang naging very successful at saka napakaganda. Ang sinasabi ko nga sa mga advocacies nakakatuwa because nung una sa akin napakalaking challenge yung mag-advocate. Pag humarap ka sa tao, ang tingin nila sa'yo, you are too good to be true. Pero because yung pananalig mo at saka yung relentless effort mo na nagaganap, maraming activities, padami ng padami, yung mga activities na nagagawa, ay lumalaki yung pagkilala. Hindi na mahirap ngayon, isang tawag mo sa isang kaibigan natin din. Alam mo na kung sino yung mga tutukuyin ko, kilala ninyo Isang tawag ko walang problema larga, dating ang hinihingi mo. Ay napakaganda. Lalo pa pag makakarating ang lahat dito, napakaganda. Yung ilaw dyan, yung ilaw natin, Jerry, sa Par 6, pinalis ko muna lahat, pinalagay ko dito. Kaya more or less makita mo maliwanag yung buong parade ground. Napakagandang paglaruan, yung mga pet dogs, yung mga bata, takbuhan ng takbuhan. Makikita mo yung iba, nakapaligid sa bonfire. Yung iba umakit sa Christmas tree, yung iba andun nakapila sa tubungbong, yung iba nanonood ng mga variety show and everything. Makita mo yung iba nag-iindakan habang may tumutugtog, may kumakanta. Napakagandang tanawin, napakagandang tingnan. Sa tulad kong isang commander na talaga namang ang ninanais natin na mabigyan natin kaligayahan yung ating mga kababayan. Then going back to your question, tama yon, Ped, Initially kasi yung pagkakaisa, tsaka pagmamahal sa bayan ng dyan, dapat magsimula talaga sa pamilya. Because yung unity sa pamilya, that will be the catalyst. Iyan yung magiging ugat para lumakas yung community, para lumakas yung buong bayan natin. And iyon yung ina-advocate natin. And more than that, alam naman natin na ang dami ngayon na pasyalan, pero hindi naman lahat nakakapasyal. Dahil yung iba ay salat. Walang budget, walang bayad, walang dito lalahatin na natin. Pumunta na kayo dito. Magdala na ng konting ihawit, mag-ihaw diyan, makiisa sa kasayaan. Kung walang ihawin, pumunta pa rin at baka sakaling yung mga kasama natin may labis, sigurado naman magbibigay. At saka meron din naman kaming ang komande, may konti rin provision na yan na may laging labis pagka tayo yung pagtulong-tulungan, magmahala na tayo dito sa Fernando Air Base. General, payag ka kayang sabihin na ito ang luneta ng Batangas? Ay whatever, basta importante mag-enjoy tayo lahat ng sama-sama. Magsama-sama na tayo dito. General, bago ako magtanong uli, binabati ko ang aking pamilya ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon advance sa lahat ng mga manonood, ganun din. General, meron ba tayong bilin diyan? O meron kang paliliparing helicopter na may
sinag sa Belen para maganda ang sign ng may sinag, para sinag ay pagkakaisa. Wala tayong ang Belen natin andun sa simbahan eh. Meron kaming ginawang human Belen natapos na sa gate. May human Belen kami na talagang tao yung gumaganap. Yung mga isang mutya ng Fernando namin, si Miss Calip, anak ni Colonel Calip, nag-volunteer pa siya, nag-human Belen eh. Diyan sa gate. Ngayon lang, medyo natapos na. Siguro i-revive namin dito para makita. On the 31st, gagawa tayo ng human Belen. Meron kaming camel na mechanical na gumagalaw. Oo. Maganda sa gisa. Pero yung sa aeroplano, kasamang Mar ay wala dahil hindi na po pwede pwedeng gabi yan eh. Ayun, Hindi kami talaga authorized at helicopter, saka we cannot do that. Technically, hindi yun, naiilawan yung Belen. Okay, sir. Alright, Salamat. sige. Thank you. Okay, so mga kaibigan, yun po ang ating special na presentation sa ating pong mga tagapagsubaybay tungkol po sa gagawing napakagandang activity dito sa Fernando Air Base. Alam mo, ganyan talagang pakiramdam ng isang ama, no? Pag ikaw yung ama, gusto mo yung mga anak mo ay natutuwa. Ito yung pakiramdam ni General Dimata, ang aming commander ho, na gusto niya maging masaya yung kanyang community at saka yung community kanyang pinagsisilbihan dito sa paligid po ng Fernando Air Base, because pag nakita niya na natutuwa yung community niya, parang yung satisfaction sa puso niya ay nandoon na rin. Kaya siguro nararamdaman nyo rin at napapansin nyo sa lahat halos ng mga activities dito ay halos geared towards uniting the people, kasi ito yung pinaka-importante sa atin ngayon sa ating bansa, yung magkaisa tayo, sapagkat yung pagkakaisa isang napakalakihong factor ito na sa pagbubuho ng ating kapayapaan sa ating bansa. So kung wala nang tanong aking mga kasama, din baka meron ka pang pahabol na tanong. Makita mo rito sa 31, meron tayo dito na mga ginawang mga ihawan. Napakadami niyan. Pinagawa ni Sir. Talagang order niya yan doon sa engineering na maggawa ng napakaraming ihawan at ikakalat yan dyan. At napakalinis talaga dito. Sa gabi, try nyo lang ho na pumunta dito at talagang ibang-iba ho ang ambience ho ng Fernando Air Base. Maliwanag, napakasarap ng hangin ho dito. Kagabi nga ho, nag-MC ako rito is yung ilaw, grabe, ang ganda talaga, napakaganda talaga ding. And I hope tomorrow or tonight you will attend one of our nightly presentations. Talagang may pagmamalaki namin ito at ito'y nangyari ngayon lang pong taon, and I hope na ito po'y mangyari pa uli, sapagkat talagang nakita natin yung diwa ng Kapaskuhan ay makita po natin dito. So Ding, baka meron kang pahabol na tanong? Hindi na ako magtatanong at ako'y ipagpapatuloy ko na lang, dudugtungan ko na lang yung pagbati ng APAP Batangas sa lahat ng ating mga kababayan, sa aming mga pamilya, sa aming mga asawa, anak at mga apo, mga kamag-anak, lahat ng kaibigan, mga supporter ng APAP Batangas at ng ating AETC. Sa lahat ng ating mga kababayan, kami po ay bumabati na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa lahat ng mga tumutulong, yung Great Concepts, Zillion Pavilion, ang Blue Sapphire, ito pong ating mga sponsors, ang Makiling Builders dito po sa atin sa Lipa at saka sa Batangas, sa Laguna, ang ito pang Silpol Joyce, yung iba po dyan ang Agrimart, Sampaguita Mart, yun pong iba ay naka-plus diyan sa umpisa at sa katapusan ng ating programa. Yung Great Concepts nabanggit na natin. So at ito po sinabi nga ng ating panauhin, ng ating espesyal na panauhin, kita ninyo kami ay nandito sa gitna ng parade ground. Ito po ay nagiging, sa gabi ay nagiging isang malaking party area, malaking park kung saan ay pwede tayong magkaroon ng barbecue, manood ng mga palabas dito sa grandstand, pwedeng umakyat at manood dito sa view deck at magsama-sama ang buong pamilya. Halina po kayo at ating samahan ang pagsalubong sa ating bagong taon. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan. Okay, may pahabol din si Mar na bati.
Itatanong ko lang kay General. Hindi, kasi baka mamaya yung eroplano ay may mga tao nga dito ay magpakuha ng picture doon, umakyat pa doon sa eroplano, ay kung po pwedeng magpakuha, yun. Anyway, actually, ito naman kasi this is a military camp and alam naman nating lahat kung gaano ka-importante sa amin ang seguridad. While we are inviting the public to be here, hindi naman po kami nagkukulang sa mga security postures, sa security measures na ina-adapt namin. Lahat naman po during those times na andito yung mga publiko natin, wag naman po magagalit ang mga tao sa amin. Ito po ay talagang inherent sa amin ang security. Naka-double the guard po kami lahat. At hindi po pwede magpa-picture, hindi pwede pumunta sa aeroplano during those times. So, yun po iyan. Although yung pagpasok sa gate medyo maluwag, but then again, yung mga unit security namin na double the guard po kami lahat. Oo. Parking area po dito. Ay di, ito pong around the Lollipop area, may mga nagdadirect naman kami. One direction parking ang gagawin natin. Tapos may mga e-cars naman po kaming umiikot na pwede kayong sumakay. Kung sakasakali, from the gate and paikot dito sa Lollipop area around the parade ground. 6 po yung e-cars natin na pwedeng sumakay. Yung mga taong mga naglalakad. O yung mga galing sa parking, nakita nyo may e-car, pwede kayong makisakay. So, yan po yan. Okay. So, hingi lang po tayo ng parting statement sa ating pong commander para mapakinggan natin. Sir, your New Year's message and baka pwede pa rin may habol natin yung Christmas message natin sa ating mga tagapagsubaybay. Mapakinggan yung mensahe nyo para sa ating mga nakikinig. Alright, Jerry, but before going to the message, meron lang akong gustong isiwala at nalimutan ko. Yung isang special feature nitong Christmas tree natin, you will notice yung mga tao umaakyat. May mga view decks yan 3. And from there, nagpipicture-picture sila. Kaya lang, because of the height, 24, 36, and 51 feet, kung ordinaryong camera, hindi mo na makikita yung image nila. So the best that they do is just mga selfie. Pero pag nag-selfie ka, andun ka lang sa taas, part lang ng Christmas tree yung nakita mo, kapraso lang. Hindi mo nakita ba yung Christmas tree. So with that, ang ginawa namin, meron kaming man lift, may photographer kaming andun sa ibabaw, na halos katapat niya yung 3 levels. From there, kumukuha kami ng picture. Ito naman, because of technology, real time, makikita mo, pagbaba mo ng makikita mo na yung picture mo sa baba. Pwede ka magpa-print out at minimum cost, pambayad lang namin sa tinta dahil alam nyo, wala naman kaming pera talaga diyan. Gusto lang namin mapasaya yung mga tao talaga. Babayad tayo ng konting halaga kung magkano lang yung gastos na materyales, tinta at saka yung photo paper. Other than that, wala na po. Then pangalawa, kung hindi naman magpa-print out doon, pwede nyo naman buksan, makita nyo sa Fernando Facebook account namin. Pwede mong doon ka mag-retrieve ng mga pictures nyo. So yun po yan. Yeah, kompleto Ricardo. Sabi ko nga, andyan na yan, paulot na. Magseservisyo ka, punuin na natin. Ibigay na natin yung todo. Because iyon yung essence. Iyon yung essence nung pagkakaisa at saka nung pagtangkilik sa kapwa. Your message, sir? Yeah, ayan may message. Again, it's now 29 December. Still, gusto ko pong batiin ang lahat ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alam nyo, sa ating mga Kristiyano, Katoliko, particular sa akin bilang commander, lagi po ito yung panahon of the year na talagang pinakahihintay ko. Because sa akin kasi, ito yung laging pinakamasaya at saka pinaka-generous yung mga tao. Because this is the time that we celebrate the birth of Jesus Christ, na kung saan ang dapat lahat ng Kristiyano at Katoliko binibigay ng todo ang kanyang pagmamahal at saka yung pagiging generous. This is the sharing of blessings to others, especially those na mga salat sa pamumuhay. So sa inyo pong lahat, maligayang Pasko. And of course, for the New Year, dapat pong pasalamatan natin ang atang 2014. Although hindi naman lahat talaga maganda, merong mga failures tayo, may mga pagkukulang and the rest, but those are things that we have to take lessons from. But pinaka-importante sa lahat, buhay tayo, masaya pa rin tayo, and the rest of the blessings that God has given us, dapat pasalamatan natin ng 2014. And of course, for 2015, sana patuloy tayong magkaisa, magkaunawaan, magtulungan at magmahalan, nang sa gayon, maging maganda ang ating 2015. Because ang pagganda ng darating na taon, hindi ako naniniwala na swerte yan lahat yan. Iyan dapat gawin natin, padatingin natin ng ayon sa ating mga pagganap sa
sa ating mga kanya-kanyang tungkulin, lalo na yung pagmamahal sa kapwa, yung pag-share ng blessing sa iba, yung pakikipagtulungan at saka yung pagsulong sa kapayapaan at saka yung pagmamahal sa bayan. So sa ating pong lahat muli ay magandang hapon, Merry Christmas and Happy New Year. Maging maayos po sana sa buong sambayan ng Pilipino ang taong 2015. Okay mga kaibigan, para po sa ating pagpapaalam at sa ating pong pag-welcome sa 2015, Happy New Year! Welcome 2015! Ayan, yung ano yung number mo? 2 0 Kaysa 1 5 2015. Welcome po sa 2015 with the hope na magiging masaya po tayo at maunlad at nagkakaisang community dito po sa lalawigan ng Batangas at ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ng ating programang Up Up Batangas. Thank you. Salamat po. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.